pag may business ka, hindi na hanggang diyan ka lang. Talagang mag-aral ka at saka pag-aralan mo at saka yung hard work, ganoon talaga na yung nagumpisa ng business. Nandyan yan talaga ang dalawa, Panginoon at saka yung hard work mo. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Kaway-kaway! Yan partner, sa araw na to, andito po kami sa Mialin, Clarin, Misamis Occidental at kasama po namin ngayon si Sir Ferdinand Sobrabas. At ngayon partner, maging ma-inspired kayo dahil isang farmer, naging OFW at ngayon isang manager ng Luritas Fish Cracker partner. Ayan. At saka ito pala na business ay mula pa nag-start doon sa kanilang mama partner. Ayun. Ayan. At saka si Sir Ferdinand po ang taga-manage dito sa kanilang branch, kumbaga, sa Clarin. Sir Ferdinand, paano ba nag-start dito? Kasi nakapangalan yung fish cracker business niyo sa mama niyo po. Paano nag-start? Nag-start noon sa aking kapatid na ngayon naging pastor na pero businessman talaga siya, si Rinaldo Sobrabas. Una niyang business po ay yung hopya po lamang mga 30 years ago. Binata pa po siya. Nagtun-an niya ang uban nga mga produkto nato o dagan ng mga cookies o kaning fish cracker gyud. Nag-umpisa gyud mi ani noon, kumukuha lamang kami doon sa galing sa Manila, ni-repack lang po namin. Sa mga 200 kilo per week, padadala lang sa barko sa inordera namin doon sa Bulacan. Tapos naghanap kami ng pwedeng gumawa. Binayaran namin kasi lumalakas na. Tapos yun, nakakita kami at amin na lang pong in-improve yung lasa niya. Sa ngayon, ito na ang nakakuha na kami ng mga every month siguro, mga more or less 20 kilos. Tapos pinangalan namin ito sa aming mother, si Lurita, mother namin. Ito po ang pangalan Lurita, galing sa aming mama. Ang business talaga ito, hindi po sa aming nagumpisa sa aming mama, kundi sa kanya talaga. So partner, kung makikita nyo po dito, yung fish cracker na to, so kakaibang business partner. So, pero matagal na sila nag-start nito. Pero ngayon, alam lang natin kung ilang kilo na ba sir ang napoproduce nyo every week o every month ang nadidistribute sa buong Pilipinas. Kasi, di ba, hindi lang dito lang siya ginagawa, pero distributed sa whole Philippines po. Tama po ba? Oo. Ayun. Ang business na po to, sa ngayon, whole Mindanao na talaga. Pero may nagpadala na po kami, may mga ahente na po kami nagumpisa kami sa Cebu. Pero sa Manila, yun lang may bumibili dito para pasalubong nila. Pero may plan na po kami na siguro next year or ipagkaloob ng ating Panginoon, magumpisa na tayo doon sa Manila siguro. Wow, grabe. Ayan. So, ganun po. Mga ilan po ang napoproduce natin, sir, weekly or monthly nitong fish cracker? Ngayon po, weekly po, umabot na tayo ng 5,000, more or less, 4 to 5,000 kilo per week. Per week? Per week. Ayan. So sa mga isang ganito, sir, mga ilang kilo? 4 kilos po yan, tapos na-repack natin ng 750 grams. Yun ang ibinenta natin, 750 grams, itong ganito. Ayan, 750 grams. Oo. Ito po ay po. binibenta ng 750 grams. Oo, at 128 po ang price niyan. Oh, ang dami. 128 lang. 128. Oo, dito sa factory price Sa po. factory, oo. Sa store natin doon sa highway. Okay, so pala pag galing dito, mas mura, tapos pagdating doon, may mga chances na nire-repack nila. Oh, yun ang kadalasan na ginagawa nila. Kasi nilis po namin to sa mga i-compare natin yung maliliit na kuha namin, 80 grams. Nilis namin ito mga 50% para po sa pagtulong sa gusto ding magnegosyo. Ayun. So, Sa mag-repack. O sa mag-repack. Ayan. Bali, kompetensya na rin namin sila pagdating sa kung naglagay sila sa market. Pero same lasa lahat. Same lasa. Kasi dito ang pinaka-original. Oo, same lasa. Nag-umisa po ito mga 30 years ago dito sa Mindanao. Mga 20 years pa siguro.
Ang SLB 30 years ago. Pero ang Loritas Fish Cracker, ito po ang pinakauna dito sa Mindanao. Sa ngayon, mayroon nang gumagawa, may kompetensya na tayo. Mga fish cracker. Na fish cracker. Ito po ang una dito sa Mindanao talaga. Oh, pioneer. So Sir Ferdinand, sa pag-umpisa nyo, bago nyo nakamit ito mga 4 to 5,000 kilos, partner, in a week na volume na nagagawa dito. Sir, paano ba kayo nag-umpisa sa market nito? Sa fish cracker, hindi na po kami nahirapan kasi may market na po kami sa SLB, sa Loritas. May mga panel na po kami. Sa dati, nag-umpisa lang yung SLB sa nag-aabang lang ng sikad-sikad, yung tricycle. Tricycle. Oo, yung ahinti namin, yung magulang ko lang, yung may-ari nito, siya lang nag-drive ng tricycle, siya nagbibinta sa mga sari-sari store, ikot-ikot dito sa Usami City, o pagkatagal, dumating na siya sa Iligan, ganon, siya lang ang ahinti. Tapos ako ang isa sa panadero niya, gumawa ng yung hopya o ng produkto namin. Hanggang salamat sa Panginoon, pinagpala po, yun, mayroon na po tayong mga mahigit 20 ka service po na panel na umiikot sa buong Mindanao. Na nag-distribute. Nag-distribute ng mga cookies, mayroon tayong chicharon, may beef chicharon, may pork chicharon po tayo, at saka yung mga cookies po, siguro mga 20 ka items na siguro yung mga pinagbinta natin ng mga cookies. All in all po, Sir Ferdinand, mga ilan po ang product ng SLB? May sobra sa 20 siguro. Sobra 20. 20 or 30, ganun. Oh, ang dami. Isa lang to fish cracker. Isa lang to. Dito sa Mialin po, ang main product po namin, fish cracker. Fish cracker. At saka pork chicharon. Ayun. Dalawa lang. Oo. So, yun. So, tandaan niyo po yung mga totoong mga Inday, sa pagsisimula ng negosyo, hindi din talaga basta-basta. Isipin niyo po yung story ni Sir Ferdinand na nagumpisa talaga sa, kumbaga, maliit lang talaga na, sir, na, kumbaga, meron kayong pugon-pugon na maliit. Inikot-ikot. Yun ang strategy, no, para makabuild kayo ng isang magandang tama yun. marketing strategy, no. Kailangan magkipagkausap kayo sa kanila, isa-isahin niyo yung mga bahay, yun ang mga ano. Pero ngayon, partner, isa sa mga biggest strategy naman sa ating generation is yung online marketing. So, sir, gumagawa niyo ba yung online marketing, sir? Pumasok kami noon ng online marketing, pero kasi itong kuha natin, bakery product, madali kasing masira pag hindi magandang pagka-handle. Kasi pagkain kasi ito eh. Kaya hindi kami giundang namong hininto Ayun. yung online. So, yung partner. So ito kasi partner, feeling ko the best talaga ito sa pampulutan. Oo. So ang challenge sa market po nila mga idol before, iniikot-ikot sa mga tindahan. So sa mga nag-start din sa small, ini business, pwede din na ilatag sa mga tindahan. Depende kung ano yung Sari-sari target store. market, sari-sari store. The same time, syempre partner, for sure, kung maganda ang lasa kagaya nito, masarap, tatangkilik at lalaki talaga yan siya. Ayun. So, iba-ibang lasa nito. Kaya, sigurado partner, baka sila yung mga nandito sa Mindanao, sa Visayas, natikman na to nila. So sa Luzon, makikita mo naman yung expansion nila. Ibig sabihin talaga partner, magandang negosyo kasi mag-expand sila sa Luzon. Doon na sila, may sarili na din silang factory doon in the next future, no? So Pag ipagkaloob ng Panginoon. Praise God pag ganun partner. Tsaka sir, sa ganito sir, 20 years na. Sobrang tagal na nun. Parang stabilized na talaga ang market, ang itong pagpuproduce nyo. Sobrang daming tao. Ilan yung tao nyo dito, sir, na nagtatrabaho sa inyo, sir? Dito sa Loritas, sa fish cracker, may higit 70 po kami. Pero sa buong kumpanya po, sa SLB, more or less mga 300 siguro. Ang dami. Ang dami. Pati Sa ganun, doon, sir, sir. na stages, ang pinaka-challenging talaga sa tao, eh. Yun. Paano Tama yun. mag-handle ng tao? Kasi ang mga Tama. negosyo, may mga procedure kung paano mo gagawin. Pero kung hindi mo aalagaan yung mga trabahante o yung mga co-workers diyan sa field nyo, talagang mag-down talaga po. Ano po yung diskarte nyo, sir? Para maging maganda at dumami pa yung ganitong sistema. Sa amin po, sa may-ari nito, sa kanyang heart kasi, hindi lang para yumaman siya. Ayun. Nag-umpisa kasi kami sa
hirap ng buhay. Mm-mm. Tapos ang sa kanya talaga makatulong sa sa tao at saka sa Panginoon. Ang kita talaga nito, siguro sabihin ko sa inyo lang na more 50% na more pa na binalik niya sa Panginoon Wow. para sa tinulong niya sa mga churches, sa Baptist churches. Mayroon kaming mga missionary sa Parent Mission. Talaga binalik niya doon. Tapos sa mga tauhan namin, hindi po namin sila tinuturuan na talagang para number one po namin na tayo'y maglingkod sa Panginoon, na ang gawain nito para sa Panginoon. Kaya yun, nakita namin na pinag-bless kami. At saka yung mga tauhan din, ginawa namin sila na parang pamilya rin namin. Tinutulungan kung anong problema nila, personal na problem. Kadalasan nga sa aming mga tauhan dito, maraming hindi kilala nila ilang mga magulang, parang ina-adapt na lang namin sila, binubuhay, ganon. Yung iba, yung may marunong, pinaaral namin, ganon. Mayroon kaming mga scholar din na binigay sa kanila kung yung gustong mag-aral na may kakayahan din na mag-aral. Ayun, partner. Isa sa mga pinaka magandang napuntahan natin, partner, ng mga advocacy. Kasi kung nakita natin, kapon, partner, kapon pa kami dito. Thank you so much kay sir tsaka kay wife niya po na in-accommodate kami dito, kami pinastay. Partner, pagpasok pa lang natin, ang ganda ng farm. Tapos nakita natin may pabahay. So doon po sila nakatira, Sa mga sir. tauhan, opo. O yung parang family na nga talaga. Yung Talagang mga isang key compound. person namin. Mga key person namin, dito yung malalayo po sila. At saka yung isang two-story building, yun ang mga single, doon po sila, yung dorm po nila. Dito na sa compound mismo nakatira. Yung iba din na may asawa na, gusto nila doon sa kanila lang, nandito lang po, sa labas lang po. Malapit din dito. Partner. Ayan. So dito po mga idol, iba partner, first time natin naka-feature kung saan dito, fish cracker partner. Pero yung 50% or more ng profit dito sa fish cracker business is binabalik sa Panginoon. Mm-hmm. At saka ang pinaka-owner pala nito mga idol, kapatid ni Sir Ferdinand, is pastor ng O ngayon, naging pinagkuhan niya ang calling sa Panginoon niya. Pero dati, binata pa siya. Umpisa na siya ng business hanggang lumaki. Pero mga 9 years ago, na-feel niya na pinagtawag siya sa Panginoon na maging isang pastor. Yun, nagkuhan siya ng pagkapastor sa tawag ng Panginoon. Ayun. So, yun, So, partner. mas marami natutulungan partner. Yes, so kasi yung mga ganitong sitwasyon, hindi basta-basta, partner, kasi calling mo yun eh. Pag tinawag ka ni Lord na gano'n ang nangyayari. tama yun. So parang kailangan in need na to share the blessings pag ganito. Okay. So binabalik din sa kanila. Ministry doble. talaga to sa Panginoon. Yun, din. ministry. Hindi po para sa amin lang. Ayun. So makikita, partner, natin talaga no na naka-organize, partner, yung pag ano. Sir Ferdinand, sa ganito katagal na negosyo, kasi partner mo talaga si brother mo. Ano ba yung chances na muntik na kayo nag-stop sa ganitong business o nag-stop na talaga kayo dahil mahirap? Ano ba yung challenge na yon? Yes po. Ang natandaan ko na muntik na po kaming nag-stop nito, yung pag-uumpisa pa namin, dahil kulang po siya ng, anong tawag niyan? Finance. Kaya yun, ang umpisa nga namin, natandaan ko, inuutang lang namin kahit 5 kilo lang na harina, inuutang namin doon sa Insik, doon sa siyudad, sa city. Tapos, inuutang din yung produkto namin, kaya wala kaming pangkuan. Pero, rolling. Kaya naganap siya ng paraan, may kunti kaming lupa, parang kinuan po niya. Kadang, anong tawag niyan, Sangla. sangla sa bangko. Yun, video doon nag-umpisa ng palago ang business niya. Tapos ako ang isa sa tauhan niya. Yun talaga. At saka ang pinakahirap talaga sa business, hindi lang yung finance sa ngayon, yung tao. Yun. Kung mayroon kang pira, pang financing, tapos mayroon ka ng alam, pero yung tao, kasi
talagang tuturuan mo pa yan. Oo. Tuturuan yung karakter niya. Kaya sa amin, ang aming mga tauhan, pinapakain talaga namin ng food sa Panginoon, yung mga pagturo kung anong kailangan, kung anong gusto sa ating Panginoon na tayo'y i-bless. Saka ang pinakahirap talaga sa business na nakuha na namin yung pandemic. Pandemic. Hinto talaga Ayun. kami ron. Hinto. Lahat yung mga tauhan namin binubuhay lang namin kasi walang biyahe, hindi mabinta, wala, zero talaga Kasi kami close noon. din ang mga malls. Oh, close ang mga malls, Walang hindi market. magabiyahe So, yung partner. yung pandemic. Pero hindi nag-stop sila, sir. Tuloy-tuloy pa rin. So, yun ang pinaka-challenging. So, kasi nga, sobrang dami nilang, kumbaga, mga trabahante na nandito. So, yun ang inisip din nila. Siyempre, kailangan may sustainability. Kasi pag nawala na sila, sir, Sayang. mahirapan Sayang. ka, balik na naman ito. Isa, Kaya turuan nga- mo na naman. Kaya nga, ang ginawa namin noon, nag-garden po kami, gumawa kami ng paraan na mag-fishing para pagkonsumo namin. Saka may kita din konti sa garden at saka sa pangingisda. Yun lang, para mabubuhay lang kami nung pandemic. Ayun. Masurvive. Masurvive. Sana, partner, sana na ano nila na learn nila yon dahil kumbaga sinasabi ni sir paulit-ulit kung sa tao talaga. Kasi kung may pera ka, may strategy ka na, may business ka na gagawin. Pag wala ka sa tao, pag hindi mo siya na handle o kasi tuturuan mo siya step by step kasi yun ang pinaka-challenging doon. So, yun po ang tatandaan nyo po. Dapat sa kagaya ni sir, no, nakita natin partner na maganda yung pagdala niya dito partner, no. Maayos yung Yes. ano kasi may pabahay, may pakain, yun, may training, talagang andito kompleto. Hindi lang sa ganun, parang ginawang family partner. So, parang orphanage nga din ito, partner. Kasi yung mga walang magulang na, Oh, parang na-adapt na nila and then at the same time dito nagtatrabaho. yun ang pinaka ano po. Sana po na learn niyo po yun. Pero Sir Ferdinand, balik tayo doon. Sa ganong stage, sa ganong pagbi-business 20 years na from start, ano po ang sa tingin nyo, gaano nakalaki ang Loretta's Farm o SLB Corporation ngayon nung pag-start nyo? Siguro, talagang pinabalik po namin sa Panginoon ang ginawa niya. Hindi ko nga maisip na makarating kami nito eh. Wala kaming puhunan. Tapos 3 tao lang talaga ang umpisa nito. Salamat sa Panginoon na masabi ko na medyo malaki na talaga. At saka hindi po kami hanggang dito lang. Patuloy pa rin naming ginagawa kung ano ang ipagawa sa amin sa Panginoon para makatulong pa din sa iba ng marami. Tsaka ako rin po nagpapasalamat sa inyo dahil po kayo po isa din namin na nakatulong sa amin yung isang product, sa isang mga ingredients nito, hindi ko lang sabihin kung ano, na kayo po nakatulong sa amin sa bali kayo po anong tawag niyan? Yung supplier namin na yung pinaka-importanting ingredient nito sa fish cracker na Thank you, sir. na dumami yung sumarap yung ingredients. Salamat po sa pagtulong niyo sa paghanap noon. Welcome po, sir. Okay. Ayun. Ayan. So, partner, maganda sana din kung ano kasi hindi siya natin makita kasi walang init ngayon. Walang init. So, May bagyo. Itong fish cracker before siya niluluto is parang dinadry siya. Oh, dinadry sa sunlight. Tapos mayroon pang proseso niyan bago pinapry. Oo. Oh, tapos ni-repack. Ayan. Kaya hindi natin makunan ng clips mga idol dahil ayun, umuulan. Umuulan dito ngayon. So, pakita lang natin sa kanila na yung pinagbibilaran, walang laman. Oh, yes. Kaya dito tayo muna sa stock room kasi na ambon sa labas. Oo, ambon sa labas. So, yun partner. Ang maganda partner na-interview tayo natin si Sir. No? Kasi pasimpalad lang yung pagpunta namin dito eh. Daan Hindi- lang, daan. Hindi namin alam kung nandito ba siya. Pero nag-offer naman siya. Napakabait ni Sir talaga. Partner, Yeah. So, maraming salamat po mga idol. Sana na-inspire po namin kayo. Sir, any inspiring message po sa ating tagapanood po? Yun lang po, kung mayroon tayong mga plano para sa amin, isang Christian o nasa simbahan po, ano pong plano namin, talagang una namin pinagsabihan ng Panginoon, pinag-pray namin kung anong bagay na gagawin. At saka hindi lang talaga para sa atin, para sa kanyang gawain.
pagtulong sa ministry niya o sa mga tauhan ng paggawaan din. Yun lang para masaya po ang Panginoon. Maibigay niya kung anong desire natin. Ayun, partner. So, partner, ako naman, partner, tanong ko kay Sir Ferdinand. Sir, sa 20 years na experience, ups, downs, up, down na business, sobrang daming challenges, and yet, andito kayo yung stand firm, talagang very successful yung SLB, lalo na itong Loretta's Fish Cracker. Sa ganitong business, sir, ano ang pinaka the best advice na bibigay mo sa mga gustong palang mag-start, no, na na-inspired sa inyo dahil nag-start talaga kayo sa wala, no? Sa umpisa na walang-wala, pero ngayon ibang-ibang level na talaga to. So, sa nakikita ko po, sa experience po namin, yung may-ari talaga dito, siya po ang nag-aral. Talagang pinag-aralan talaga niya. Minsan nga, pag natulog siya sa gabi, bumangon siya kasi may nakita siyang paraan, nilista niya. So, ibig sabihin, pag may business ka, hindi na hanggang dyan ka lang. Talagang mag-aral ka at saka pag-aralan mo at saka yung tawag niyan, hard work. Ganon talaga na yung nag-umpisa ng business. Nandyan yan talaga ang dalawa, Panginoon at saka yung hard work mo. Ayun. So, partner, ang ganda. Napakagandang advice. Hard work plus yung pananampalataya sa Panginoon. So, yun and you will bless. Yeah, tama yun. So, yung question ko lang ulit, partner, last na lang. Sir, pag nakita nila itong video, kasi baka magtatanong sila, pwede ba kami mag-order? Okay lang po ba na mag-order sila dito sa inyo? O ano ba, ipapadala? Ano bang gagawin natin, sir? May FB page ba kayo? Ano ba? Wala po kaming FB page, pero marami po kami nag-order nito, katulad sa Bohol. Every 2 weeks po sila nagpapadala. Pinadala lang namin sa pier, sa Plaridel, sa barko. Tapos ang bayad sa bangko lang po. Pinapadala po namin. Tapos may charge lang sa pagpapadala namin sa bayad sa shipping at saka dito. Pero dito sa mga sila po ang pinapadala po namin sa ahente, pero may charge na. Kasi itong ganito, wala po to sa mga mall. Dito lang kinukuha nila. Ang nasa mall namin, yun lang mga 80 grams na pang mall namin. Okay. So kung mag-order po sila, pwede lang sila, hanapin na nila ang Loretta's Fish Cracker. Ayun, Loretta's Fish Cracker. Fish Cracker, may matawagan naman po sila dyan. May number po doon. May number po doon. Sige, kung Sa packaging. kung wala po kukunin natin yung sa marketing sa nila, kanya. ibibigay na Pwede natin sa ilalagay inyo. sa description. At least maano nila partner, no. So, wag po kalimutan niyo, Loretta's Fish Cracker po ang sa amin, ang original po sa Mindanao at siyempre ang pinakamasarap. Wow. And any SLB na mga Produkto po. product, may contact number doon, partner. Dalawa ata Oo. nakita ko. Pwede nyo makontak kung gusto nyo mag-order ng ganito. 128 lang. Oo. So, pwedeng maging reseller sila. Naka or 50% magbenta. discount sila ngayon eh. So baka mahabol pa. Hindi po ibig sabihin na 50% discount. Ang price po nito, compare natin sa 80 grams, mas less po to ng 50%. 50%. Mas mahal yung 80 grams na nandoon sa mall. Okay. Ayun. Kasi yung sa mall kasi, utang kasi yun eh. Ito po, design po namin to, no return, no, walang BO, tsaka cash basis. Kaya okay. mura po. So pwede niyong mag-repack kung gusto mag-business, mas malaking kikita. Lalo na sa malaming area na mahilig uminom, partner. Masarap to. Sa mga picnic-picnic. Sa, yun, 750 grams. mga pasalubong, malakas to dyan sa mga pier, sa mga terminal. Ayun, kain-kain sa pag mga nagbabiyahe. Para pasalubong nila pag uwi nila. Yun. 128 lang. Ayun. Minsan nga, yung mga OFW, pumunta dito, bumili. Yung bago talaga gusto nila kasi dalhin sa pag-uwi na sa London, grabe, sa US. Ito ang pasalubong nila. Oo. Oo. Alberto, so lalaki dun. ngalan sa akong Lalaki. papa. Papa. Kato ang Loretta's, ngalan sa akong mama. So amog yung gidala ang ngalan sa mong ginikanan. Okay, sir. Spicy ni.
Isa po sa ating, mayroon tayong bagong, hindi naman bago, may isa tayong produkto na fish cracker, yung spicy po. 113 lang ang price. Ito po ang packing niya. So sa amin rin po ang Alberto's Fish Cracker. Yung Loritas Fish Cracker, yun po ang una namin nga produkto. At saka ito, yun ang sumunod namin bago namin pinalabas. Spicy po to, Alberto's Fish Cracker. Yung Loritas Fish Cracker, yung una. Ito po ang Alberto's Fish Cracker, sa SLB pa rin to na produkto. Gawa pa rin ng SLB. So yun mga totoo mga Hinday, sana po na-inspired namin kayo. Sir, mayroon pa ba kayong gustong i-share na mga words of wisdom? Siguro, yun lang na lang. Yun po. So maraming salamat kay Sir Ferdinand, no? At Okay sa po. family niya dito, at saka kay Pastor, yung kapatid po ni... Si Pastor Rinaldo Sobrabas po. Ayun, si At Pastor. saka yung Yan. pamilya niya. Ayun, sa family niya. Thank you so much po. Si Ate Jima po, yung asawa niya. Napakabait po. Yan. Beso shoutout pa kay Sir. Shoutout po. Masya-shoutout pa. Ah. Sino pa ba kayo? SLB? Sino ba? Sa ano? Sa mga tauhan ng mga SLB, salamat po sa inyo, lalo na sa mga managers. Yan. O sa pamilya po ni Pastore, Ate Jima, at dalawa niyang anak po. Yung si Amam, si Rindel, at saka si GR. Ayun. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat kay Sir Ferdinand. Talagang nakaka-inspired yung mga story. So kung isa puso nyo po yun, ilagay nyo po yung sa Panginoon, no? Yung mga ganitong blessings. Don't forget na to share the blessings na dumating sa inyo kasi si Lord na po ang bahalang magsukli. Ano? At maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, please don't forget to subscribe itong channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, mapupuntahan namin yung mga farm nyo. Ayan. Ayan. So mga idol, kung nagustuhan nyo po at na-inspire po kayo sa aming video, please like naman po, i-share para maraming makapanood at malay mo, hindi sa farming ang swerte mo. Ayan. Sa ibang business like fish Tama. crackers. Ayan. So mula Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni Partner Dan. Ito. Ibang farmer hero, iba't ibang inspiring stories, no? I-share namin sa inyo. Mula yan dito sa Mialin, Clarin, Misamis Occidental. Kasama natin si Sir Ferdinand Sobrabas. Maraming salamat. Kaway-kaway, farming. mga totoo mga inday. Bye-bye!